Guys, good morning and welcome back sa vlog. Sunday, baka mabundol ako itong nasa likod ko. Dikit na, tama na. So Sunday, dito kami ngayon sa IKEA. So bali yung mag-ina ko is kinuha ko lang sa bahay. Ako lang ang nakapagsimba kasi si Sebastian is not sure kung bakit siya sobrang puyat. Hindi ko alam kung anong oras nagising. So nagising siguro past 10 na ba o 11 na mga ganun. After ko magsimba, dumaan sa Dalarama, may binili, nagpabili si Mrs. ng soil para sa halaman niya. Then ngayon nandito kami sa IKEA. May titignan lang. Well, nag-i-start kami tumingin ng gamit para sa para sa kwarto ng anak namin na dalaga. So yun lang muna ang gagawin namin ngayon. Medyo malamig pa ang kalsada, madulas pa ang kalsada, marami pa masyadong snow dito sa Calgary. And si Sebastian, gising, tulog na gising siya. So magpapakarga na naman to dito sa IKEA. Ang itong anak namin, kahit may stroller, ayaw niya na sa stroller. Pero binibitbit pa rin namin yung stroller, pero ayaw niya na, madalas ayaw niya na, gusto niya, karga din siya, ganun. Ay nako. Nga pala, bago kami pumunta dito sa IKEA, pumunta muna kami dun sa kaibigan ng asawa ko. So, pinamana namin yung car seat kasi buntis eh. Kailan ang June nun, me? Sa May. June na pala nun sa May, so malapit na. So yun, binigay na namin. Bigay din naman sa amin yon ng kaibigan. Since meron na nabilan na namin si Sebastian ng malaki. Kasi nahirapan na rin siya doon. Lagpas na yung paa niya. So binilhan na namin siya ng booster na ba tawag sa ganyan o hindi pa. Pero yan, binilhan na namin siya. Yan, mas komportable na siya. Doon kasi sa dati, o yung pinakauna niya, mahirap sa long drive, umiiyak siya minsan. Pag nakatulog okay lang, pero yun nga, feeling talaga namin nahirapan na din masyado dun sa car seat na yun. Kaya yun, pinamana na namin. So ganun lang guys, tulungan lang dito kung may mga kakilala. Ako nagtanong-tanong din muna ako sa kaibigan ko nung na kung meron silang car seat. Well, pag nalaman naman kasi nila na uy, buntis, ganon may car seat na ba kayo? May mga ganon, may magtatanong din mga kapwa Pilipino. So marami din mga mababait na nagpapamana ng ginamit ng mga baby nila. So ayun, dito muna kami sa IKEA. Maglalakad-lakad, kailangan mag-walking kasi mahirap ang trabaho ng work from home. Walking natin pa. Maghapon nakaupo. Tapos pagkatapos ng trabaho sa bahay nakaupo pa rin. Tapos higa sa gabi, matutulog pagising, gano'n na naman. Ay nako, pero syempre pasalamat pa rin kasi binigay ni Lord yun sa atin eh. Ayun ang trabaho ko. So thankful. I-balance na lang din natin kung paano magkakaroon ng time sa walking or konting exercise. So ayun, so pasok na tayo sa IKEA. Sebastian, hey. Ayan, nasa IKEA siya, balot na balot. Ni? Hey. Nasa IKEA siya, balot na balot. Malamig pa sa labas pero kaya naman daw niya. Canadian daw siya eh. Ayan. Ayan guys, IKEA. Food court. Carrot cake. Kumuha ka ng carrot cake, me? Anong flavor yun? Oh, cheesecake. Hindi ka nagsasawa sa cheesecake, ah. Ayan. Medyo mahabang pila. Pero mabilis lang. Lunchtime kasi. Parang ang sarap ng egg sandwich nila. Ayan, hindi ko alam kung anong orderin ko. Pag nandito sa IKEA talaga hindi ko alam. Hey baby boy, behave lang siya. Sana ganyan ka lang anak hanggang mamaya. At huwag magpakarga. Sige na, ganyan kuha ka.
Putin. Matesting natin ang Putin. And ito ang aming in-order. Putin. And then meatballs. And alright, so meatballs, Putin. Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Ngayon ko lang matitikman, pero sigat daw yan dito sa Canada. And cheesecake, tama? Good, cheesecake. Cheesecake. Yay! No. Kain tayo, guys. Masarap. Ano yung nilagay mo? Strawberry. Itong Putin, anong mga laman nito? Cheese and Cheese na bilog. Nagata siya. Itong IKEA kahit winter, daming tao parate. Buti na lang, malapit lang kami. Siguro 10 minutes drive lang, no? O kasi Costco kasi sa amin, sobrang lapit din. So, nasa kabilang side lang siya ng Costco. Kaya sobrang convenient sa amin ng area na to. Malapit sa IKEA, malapit sa Asian store, yung TNT, tsaka Costco, pag magpapagas, yun. Pero ngayon kasi, tingin-tingin lang naman kami ng gamit. Para lang dun sa kwarto ng anak namin na si Alexa. Pag dumating siya dito, syempre dalaga na. Gusto kasi nun ata parang yung kwarto niya is i-design niya daw. Nilagay niya sa Facebook status niya or sa Messenger status na i-design niya daw ang kwarto niya. Titingin-tingin lang kami, tingin ng presyo. Di ba? You want Pepsi? Pepsi. Ayan, no? Pati aso pwede sa IKEA. Galing. Ay. Aling design kaya ang magugustuhan ni Alexa? Anong design kaya ang magugustuhan ng anak mo, me? Hi. Eto mga sofa bed, hindi. 113. Sofa bed 13. Itong setup ang kailangan ko. So, magkano kaya itong table lang? $7.99. Mahal. Pero lang.
Isang buong kwarto na to. No? Ganda. Okay guys, dito na ulit kami sa sasakyan. Pinapainit lang muna. Ano bang nabili namin? Lampshade. Wala din masyado kami nabili. Lampshade lang, tapos ano pa nga ba yun? Wall clock. Wall clock. Pero ano, pakita ko na naman yung table para sa ano, para sa yung working table ko. Yun yung bala kong bilhin eh, yung ano, yung na pwede mong itaas or baba. Kasi pag magdamag kang nakaupo more than 8 hours, masakit na sa balakang. So yun yung bala ko na mabili, which is medyo may kamahalan. Nasa 500 siya. Pero maganda yun eh, maganda yun. Magandang lamesa siya. May dalawa kang monitor, tas may laptop. Malaki na rin siya. Same size siya nung table ko at ang ginagamit yun, or medyo mas malapad tong andito sa IKEA. So yun, pag-ipunan natin 500 plus 600, sabayan mo pa ng bagong upuan. So budget ka na mga $700 to $800. Kaya yun. So papadede lang kay Sebastian, and then daan muna kami siguro dyan sa TNT, dyan sa tapat lang. Bili lang ng kung anong kailangan na pangsahog sa mga gulay, pangsahog sa karne at saka isda. Alright, see you IKEA next time pag may pera na. Pag may pera na. Alright. Okay, dito na tayo sa TNT ulit. Hanap lang tayo ng parking, and then bahala na si Mrs. Mag hanap ng bibilhin. Hindi na kayo sasama. Hindi na siguro. Sige, mag-is lang. Mahirap kasi itong bata eh. Mahirap eh. Tapos na kami mag-grocery, so sumama pa rin kami ni Sebastian kasi iiyak to eh pag wala ang nanay niya sa tabi niya eh. So eto, bumaba na lang din kami, pero mabilis lang. So ngayon pauwi na kami. Medyo maliwanag pa, pero 4:20 na ng hapon. Saglit na lang didilim na din to. Kaya ayan, medyo maputik na yung kalsada ngayon. Nag-stop na yung snow, and then itong week na to yung temperature is medyo magiging okay na compared last week. So siguro -10 mga ganun. Hindi na abot ng -20. Wala na sa forecast eh. Kaya medyo magiging mas madumi ang kalsada kasi paano ba, nagpuputik na naman eh. Kaya yun, uwi na kami. Si Sebastian okay na me? Ayan, seatbelt, -9 siya. Alright, we're good? Okay, so let's go. Uwi na. Pag-walking na natin. Oo. Nakapag-walking na, masakit na yung paa ko. Yung bulsa. Ngalay na. Exercise during winter. Walking.
Monday na naman, pasukan na naman, work na naman. Malayo ang work mo, di ba? Layo nga eh. Yan, medyo maputik ang kalsada. Okay, let's go now. So, first start na tayo. Ah. So last week pina-service ko tong sasakyan. So far okay naman tong brake. Medyo ano na tong brake ko, medyo matigas na. Nung una medyo ano eh, medyo malambot. So naayos naman na nila. Yun, dito yung maraming ano, medyo maraming nag-i-skid minsan. Ayan, medyo maputik na nga talaga. Itong paakyat. Nagsasalita ang baby boy. Papa? Papa? Pagod na daw siya. Tired na ikaw? Natulog ka lang naman dun sa ano ka sa IKEA. Bakit ikaw tired? Bitin pa rin? Bitin pa ata sa tulog tong si Sebastian ah. Buti na lang si Ravi kahit paano napunasan ko. Kasi madungis na siya. Madungis na. Bibili tayo ng crispy mix kay Mauricio. Akala ko ba sarado? Ay, oo nga pala, sarado. Kasi tumagas. May tumagas. May tumagas sa Loris. Yung Pinoy na store. Binibilhan ng pandesal. Binibilhan ng pandesal. Binuguan. Okay. Sunday, ganun lang. Weekend tapos na naman. Work na naman tayo. Jing. Maputi ko. Huwag kang dadaan dyan sa gilid. Lalo na next week. Bakit? Tutunaw na yung Matutunaw na, no? Walang forecast ng snow na naman this week eh. So makakaano makakahinga-hinga tayo ng konti sa lamig. Kasi lahat na ata ng luto ng sabaw na luto. Klaseng luto ng sabaw. Bumili ang asawa ko ng lomi ng kanton, ano ba yun? Ng pansit ng ano, ilulomi niya daw. Experiment. Nag-experiment. Ano lang naman, experiment lang naman pag winter, sabaw-sabaw. Lagyan na yung chicharon sa taas. May konting Pwede ba chicharon. Lomi ng Batangas. Ganun. Batangas lomi. Ngayon lang ulit si Sebastian nakalabas after 2 weeks. 2 weeks ba? Oo, mula nung sinipon. And then nag-birthday siya. Sinipon. Oo, sinipon siya. Hindi na kami lumabas. Tapos ngayong araw, hindi siya nakapagsimba. Hinanap siya ni Father. Oo, hinanap ka ni Father, anak. Totoo. Hindi ka daw kasi nagsimba ngayong araw. Nag-sleep man siya. Nag-sleep lang siya, nag-sleep. Sleep lang ng sleep si Sebastian. Okay, malapit na tayo sa bahay. Mas mag-work na siya. Work na naman bukas. Work na naman tayo bukas, Dormat. Alright guys, hanggang dito na lang po ang aming vlog. Tuloy-tuloy lang ang vlog natin. Alright, thank you and ingat lahat.